Ano sinasabi mo, Francis? Mabaho eh. Amoy imbornal. Sigurado ka? O baka naman yung bibig mo yung mabaho, yan yung malapit sa ilong mo, di ba? Teka lang, te. Ako na nga yung binugahan. Sa akin ba yung mabaho? Ganito na mga pinsan. Babalik na lang ako ng probinsya para Mabuti pa nga. walang gulo. Mabuti pa nga, tamang desisyon yan. Tsaka alam mo, huwag ka nang bumalik dito ha. Dahil alam mo, baka bahalang araw, ikaw pa yung dahilan kung bakit magkawatak-watak yung pamilya namin eh. Sige, alis na ako. Kuya, nakita mo ba yung isang sapatos ko nawawala eh? Hindi. Ako kasi kung saan-saan mo na lang nilalagay. Tsaka asan ba si ate? Gusto ko sana siya makausap kasi hingi ako ng pera eh. Alis kasi ako mamaya. Jajamin kami ng mga kaibigan ko. Alam ko na. Hingi ka naman ng pera, no? Kakasabi ko nga lang eh. Uy, Ikaw, ano yung naririnig ko dun palang papalapit ako ni sinasabi niyong pera? Ate, hingi sana ako ng pera kasi mamaya lalabas kami ng mga barkada. Saan niyo pupunta? Ate, hindi mo na kailangan malaman yun. Ako na bahala. Barkada or may girlfriend ka na? Ikaw Ate, napaka-chismoso talaga na ito. Girlfriend mo galing States, no? Ano ka ba? Ito talaga eh. Ikaw Ano nga, bago kita bigyan, sabi mo yung totoo kay ate. Meron? ako na, te. Meron? Kaya pam yan eh. Boyfriend. Bakla ka? Ate, pinagsasabi mo. Nagpapaniwala ka naman sa tomboy na to. Oo, siya. O, sige, bibigyan kita. Pero bago pala yun, ako din may sasabihin sa inyo. Sige, bibigyan kita ng pera mo para makagala ka. Teka lang, ate. Mm. Siyempre ako din. Bigyan mo ako ng pera. Dahil, May kadate ako eh. sino yan? Baka naman meron ka din i-chismis sa akin kung sino yung ika-date niya ni Francis. Ito si ate para namang nanay. Kailangan. Malamang, yung kadate niyan, malamang, alam mo naman tomboy, babae rin kadate niyan. Alam mo ba, Charis Pepenko, di ba? Ay, naku, kayong dalawa. Sige na. Okay, bago ko makalimutan yung sasabihin ko, naalala niyo ba yung pinsan niyo? Si Jeboy. Bakit? Ano naman meron sa hampas lupang yun, ate? Bakit napasok sa usapan natin? Uy, wag naman kayong ganyan. Pinsan naman natin yun. Kasi nag-text siya sa akin kanina. Ito yung text niya. So, parating siya ngayon galing Manila. Kasi, makikituloy muna siya sa atin dito. Teka lang, te. Pwede yun. Wala naman sinanimad sa atin ah. Ba't kailangan natin papunta yung lalaking yun? Nako, mukhang hindi ata ako papayag niyan. Alam mo naman na mahirap lang yung pamilya nun. Tsaka nakakahiya. Alam mo naman, mayaman yung mga kaibigan natin. Lalo-lalo na yung mga kapitbahay natin dito. Ano nasasabihin pag pumunta yun dito, nagpapasok tayo ng basura? Uy, wag naman kayong ganyan. Anytime paparating na rin siya, please makitungo kayo na maayos kasi pinsan pa rin natin siya. Ay nako, alam mo ate, sinasabi ko sa'yo, huwag niya nang gustuhin na pumunta dito dahil magiging miserable lang yung buhay niya dito sa bahay. Tsaka, sa oras na magpakita siya sa akin, hahampasin ko talaga pagmumukha ng lalaking yun. Ay nako ha. Ayun na ata siya. Please, pagkapasok niya dito, umayos kayo ha. Wait, bubuksan ka lang. Nagpatira talaga ng pangit dito. Halika na, Jeboy. Oh. Ayan na yung pinsan niyo. Urong kayo dito. Paupuin niyo siya. Talaga ayaw paupuin na. Oo, sandali lang. Mga pinsan, Sandali lang. Ba't nakaupo ka dyan? Hindi mo ba alam? Mahal yung sopa namin. Tsaka mamaya, lagyan pa na yan ng virus, mikrobyo sa katawan mo. Ay, grabe ka naman, Jay. Pinsan mo pa rin naman si Jeboy. Pinsan natin siya. Huwag naman kayong ganyan. Anong pinsan? Di mo yung tsura oh. Wala tayong pinsan na pangit. Tsaka, kami kumuti pa eh. Alam mo ate, mataas yung respeto namin sa'yo. Pero, sa tingin ko, mawawala na ata kami ng respeto sa'yo eh. Pinapasok mo ba naman yung basurang yan? grabe naman kayo mga pinsan. Namiss ko lang naman kayo. Huwag na huwag mo kami tatawagin pinsan ha! Wala kaming pinsan, hampas lupa! Tingnan mo yung itsura mo! Jay. Jeboy. Ganito.
na lang. Alam kong pagod ka galing pa sa biyahe. Umakit ka muna, kakausapin ko muna sila, ha? Ate, sandali lang. Huwag mong paakyatin yan sa taas. Baka mamaya magnakaw pa yan dun eh. Doon siya sa kwarto ko, kaya wala siyang makukuha kung ano man yung iniisip niyong masama. Sige po. Thank you po Sige, sige. Ate, hindi ka ba talaga nag-iisip? Alam ko, oo, pinsan natin yun. Pero, ang hindi ko talaga matanggap, bakit mo pinapasok yan dito sa bahay? Saka bakit mo pinapunta? Eh, may bahay naman yun sa probinsya eh. Alam mo, ang tigas din talaga ng ulo mo eh. Hindi ka talaga nag-iisip. Ganyan ba talaga kayo? Alam niyo, magmayabang kayo parehas sa akin kapag may mga trabaho na kayo at hindi kayo humihingi ng pera sa akin, ha? Kanino ba kayo umaasa? Sa akin, di ba? Para sabihin mo din, Jay, na wala kang respeto na sa akin dahil lang dun sa pinsan natin na pinapasok ko? Sige. So ngayon, kinakampihan mo na yung lalaking yun. Bakit? Sino bang nakasama mo dito sa bahay? Di ba kami? Alam mo ate? Oo. Sabihin mo na pinapalamon mo kami dito. Pero pinapamukha mo talaga sa amin. Di ba obligasyon mo naman yun bilang babae tsaka bilang kapatid namin? Pero hindi ko obligasyon na bibigyan kayo ng pera ng pang-date nyo. Teka Siguro lang, yung ate. mga basic needs, oo. Pero yung pang-date nyo, siguro naman. Ate, sige. Papayag na ako. Basta, ibigay mo na yung gusto ka. Sige. Sige, Francis. Sige. Ako? Kahit hindi mo ako bigyan, wala akong pakialam. Eh di maghanap na lang ako ng ibang paraan. Kesa masunod yung decision mo na pakisamahan ko yung lalaking yun. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na pinsan ko yun. Tandaan mo yan! Saksak mo yun sa kukote mo, ate. Tigas ulo mo. Bastos talaga yung kapatid mo, no? Ate, hayaan mo na. Siguro, binasted lang siguro nung ililigawan niya. Tsaka, ako na lang makipag-usap sa kanya. Sige, kausapin mo. Kasi parang bilang ate, no, talaga nakakabastos yung ginawa niya eh. Sige, kapag kinausap mo yun, may bonus ka sa akin. Talaga, Oo. kahit 13-month pay. Sige natin. Sige. Okay. Okay. Punta ba ako? Okay. Sige. Talaga ng ulo. Ang mga kapatid ko talaga. Ang lalaki na ng ulo. Hey, you. What do you think you're doing? Ha? Anong ginagawa mo dito sa bahay? Lakas din talaga ng loob mo, no? Alam mo, yung mga kagaya mo, hindi namin matatanggap dito. Hindi welcome. Tsaka huwag kang umasa na itatrato ka namin ng parang tao dito. Kasi hindi naman talaga na katrato-trato na tao yung mukha mo. Tingnan mo yung tsura mo. Mga pinsan. Pumunta lang naman ako dito kasi namiss ko kayo. Tsaka, naalala ko lang yung mga kabataan natin, di ba? Sabay-sabay pa tayo naliligo dati. Tsaka, pag nag-aani tayo ng palay, sobrang saya natin. Ito nga si Pinsan Francis eh. High school na nagpatuli eh. Yung sabi nung nagtutuli, di na daw kaya. Kailangan grinder. Hoy! Nananadya ka ba? Alam mo, kung sa tingin mo papayag kami na nandito ka, pues hindi. Saka hindi naman kami masaya na pumunta ka dito eh. May pakwento-kwento kapag nalalaman. Bakit? Sa tingin mo ba? Nakakalimutan namin yun? Siyempre hindi. Eh sa pagkakaalala ko ng panahon na yun eh. Mahirap na kami noon dati, di ba? Tingnan mo naman yung sitwasyon namin ngayon. Mayaman na kami. Kaya lahat ng mga naaalala mo noon, dapat kalimutan mo na. Mga pinsan, grabe naman kayo. Umangat lang kayo sa buhay, nakalimot na kayo. Hindi naman kayo ganyan dati ah. Dati yun. Alam mo, Jeboy, saksak mo yan sa utak mo na lahat ng tao nagbabago. Lalong-lalo na pagdating sa pera. Alam mo kung bakit? Kasi iba yung nagagawa ng pera. Tsaka, ibang-iba ka na ngayon ha? Ay, actually, wala nga palang pinag-iba. Ganun pa rin naman yung itsura mo. Yung mapormahan mo. Tignan mo oh. Hindi mo alam kung tao ka ba o hayop. Ano?
Hindi ka ba talaga aalis dito sa bahay? Alam mo, Jeboy, tigil-tigilan mo na yung ilusyon mo na magkakasundo tayo magpinsan. Dahil kahit kailan, hindi ka namin matatanggap. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito sa bahay. Mga pinsan, lahat gagawin ko para matanggap niyo ako dito. Tsaka, hindi ba kayo masaya na nandito ako? Masaya? Alam mo, bagay nga sa'yo. Bagay sa'yo magmukhang adik. Tsaka, Jeboy, pwede ba? Huwag mo nang ipagpilitan yung sarili mo dito. Bukas yung pinto, oh. O baka naman gusto mo, kalid ka rin ka pa namin palabas. Pinsan, pasensya na pero nakalakata yung pinto. Piloso ko ka ba? Anong gusto mo? Ha? O baka naman gusto mo? Ibaon kita sa lupa ng buhay. Alam mo, umalis ka na nga dito sa bahay. Hindi ka namin kailangan dito. Hindi namin kailangan kamag-anak ng paslupa. Mga pinsan, tsaka na lang ako alis. Di ko pa nga masyadong nakakausap yung kapatid niyo eh. Si Pinsan Mika eh. Sige. Kung hindi ka aalis dito sa bahay, tatagal ka dito? Sige. Try mo. Pero ito tatandaan mo. Kahit kailan, hindi ka magiging masaya dito. Dahil habang nandito ka sa loob, gagawin namin miserable ang buhay mo. Ano, Jay? Hindi mo pa rin ba subuin? Hindi pagkain, tagal-tagal naman kumilos. Alam na nagugutom na yung mga amo niya dito. Ay, nako, Jay. Jay, naligo ka ba? Mga pinsan, ito na yung plato. Kain na kayo. Oh, sino nagsabi sa'yo umupo ka dyan? Pinsan Francis Hoy, nakikinig ka ba? Sino nagsabi sa'yo na umupo ka? Ano, sasabay ka sa amin kumain? Alam mo, mamaya ka na kumain. Sumabay ka sa mga katulong doon. O di kaya, yung tira-tira namin yung kainin mo. Para ka namang aso. Uy, tikman nyo. Di ba naalala niyo to? Yung simula nung ano tayo, di ba? Yan yung specialty ni Jebo. Oo nga ate, masarap yan. Tsaka alam ko naman na magaling talaga si Jeboy magluto eh. Oo, may yan yung talent mo Di ba, Jay? Aminin mo, Jay. Magaling. Tingnan mo yung itsura ng ulam mo. Parang pagkain ng baboy. Eh, malamang sinigang na baboy ito. Ano gusto mo? Tingnan ko lang kung may lasa yan. Kahit patikman ko yan, papahiya ka lang. Kasi hindi ka naman talaga marunong magluto. Probinsyano ka nga, hindi ka naman marunong magluto. Mga pinsan, grabe naman kayo. Tsaka, di ba nung pinaglulutuan ko kayo sa probinsya, sarap na sarap nga kayo lagi? Pinagsasabi mo. Alam mo, ang hilig mo talaga gumawa ng mga kwento, no? Tsaka kung titikman ko yan, baka mamaya may lason pa yan. Grabe ka naman. Sa tingin mo ba ganyan yung ano ng pinsan natin? Sige ate. Kung gusto mo tikman, tikman mo. Tingnan lang natin kung magugustuhan mo yung lasa ng niluto ng hayop na yan. Talagang titikman ko. Tara, Francis. Tikman mo din. Oh. Hindi te. Kumain kasi kami ng girlfriend ko eh. Mamaya na, kakain ako. Ano kami sa niluto niya? Sige, mamaya na lang. Di ba paborito mo ito, baboy? Opo. Pero... Sige, tikman mo nga. Mamaya na po. Niloloko mo lang ata kami na na-miss mo yung luto ni Jeboy eh. Nabusog kasi ako te. Sige, ako na kukuha kanan sa'yo. Sige ate. Tingnan natin kung masarap yung luto ng kumag na yan. Tikman mo yung ulam na niluto niya. Ano naman? Masarap to. Ito pa nga lang, oh. Wow! Tama-tama yung pagkakaano mo, ha? Siyempre naman. Tsaka, favorite ko lutuin yun eh. Kaya, baliwala na sa akin yan. Oh, bakit hindi mo pa ako sabayan? Oo nga pala. Wait lang, titikman ko para alam ng mga kapatid ko. Galing ha? Masarap! Hindi mo na-miss. Masarap talaga. Ikaw, Francis, tikman mo. Hindi na te. Medyo masama rin yung tiyan ko eh. Masarap? Kain ako. Ito naman. Ay, dito ka na kumuha.
Masarap? Eh, ang pangit ka ng lasa eh. Ang alat pa. Kaya nga eh, Alam mo, nagsasayang ka lang ng ulam na niluto mo dito eh. Kaya nga ate, mangang sa mata. Alam mo, huwag ka na lang magluto kung hindi ka rin naman marunong. Nagsasayang ka lang ng pagkain. Alam mo, tumayo ka nga dyan, umalis ka. Panira ka ng araw eh. Ikaw bastos ka, ah! Talaga sa harapan pa ng pagkain natin, ganyan ka bastos? Alam mo kung sino nag-aksaya ng pagkain dito? Ikaw! Anong ginawa mo kanina? Ano te, kakampihan mo na naman talaga yung kumag na yan? Oo, dahil sobra ka na. Anong ginawa mo kanina? Tinikman mo. Tapos, di ba? Ate, parang totoo naman sinabi ni Jean na hindi masarap yung pagkain eh. Medyo mabaho eh. Hindi ko rin alam kung saan ba yung galing yung amoy eh. Eh, galing din kasi sa bunganga niya eh. Ano sinasabi mo, Francis? Mabaho eh, amoy imburnal. Sigurado ka? O baka naman yung bibig mo yung mabaho, yan yung malapit sa ilong mo, di Teka ba? lang, te. Ako na nga yung binugahan. Sa akin ba yung mabaho? Ganito na mga pinsan. Babalik na lang ako ng probinsya para Mabuti po pa nga. walang gulo. Mabuti pa nga, tamang desisyon yan. Tsaka alam mo, huwag ka nang bumalik dito ha. Dahil alam mo, baka bahalang araw, ikaw pa yung dahilan kung bakit magkawatak-watak yung pamilya namin eh. Sige, alis na ako. Kayong dalawa umalis. Bigyan niyo ako ng respeto. Ako yung ate niyo. Teka lang ate. Hindi, umalis kayo! Bakit ako? Kukunin ko yung mga cellphone niyo. Eh, wala akong ginagawang masama. Umalis ka! Sige, Umalis kayo kampihan mo lang yan ate. Pagpatuloy mo yan. Tabi. Ate naman. Eh, ate. Ano ba talaga? Balimbing ka eh! Ano ba talaga gusto mo? Eh, wala naman akong masamang sinabi kay J-Boy eh. Sinabi mo, di ba? Yung pagkain na in-effortan niya, sinabi mo, amoy imburnal. Ate, nagsasabi na naman ako ng totoo. Totoo pa yung kanina, sinabi mo na mismo at mukhang masarap. Tapos biglang nagsalita rin yung kapatid mo kanina. Eh, ate. Wala kasing kakampi si J, kaya kinampihan ko na. Baka alam mo na, baka magtampo yun. So, plastic ka nga. Ate naman. Alam mo, umalis ka nga din, naiinis ako. Umalis ka dito, papakain ko tong baboy natin sa'yo. Ate, pwede pa yun ng pera. Isa, ayaw mo umalis? Pagpasensyahan mo na siya, Jeboy, ha? Pagpasensyahan mo na yung dalawang yun. Pero mas maganda nga, umalis na lang ako dito para hindi kayo magkagulo. Hindi, ganito, kumain ka na muna, tapos kakausapin ko yung dalawang yun, ha? Sige na, kain ka na muna. Alam ko pinaghirapan mo yan. Sige, mamaya na ako kakain. Nawalan na kasi ako ng gana eh. Okay. O sige, o siya, gusto mo ba magpahinga ka muna? Ubusin ko muna tong sayang naman tong effort na ginawa mo. Sige, pinsan. Papahinga muna ako. Ikaw na muna bahala dito. Okay, o sige, pahinga ka muna. Ngayon, tingnan natin kung di yan papalayas dito. Ano ka ba? Sa ginawa natin, sigurado ako mapapaalis yung dito sa bahay yung lalaking yun. Tsaka yung pagkuha ko ng alam mo na kung gano'ng kamahal yun. Jay, Francis, nakita Ate. niyo pa ba yung ko? Pabango ko kasi I just put it here, tapos wala kasi kailangan ko na umalis. Ano? Eh, di ba ate, Chanel yung pabango mo, saka sobrang mahal, di ba? 24,000 yun? Kaya nga iniingatan ko siya, at yun yung paborito kong pabango, kailangan ko na. Kailangan ko umalis. Eh ate, ngayon lang naman may nawawala dito sa bahay. Saka di ba, nung tayo-tayo lang dito sa bahay, kumpleto naman lahat, wala namang nawawala. Ano ko, te? Alam ko lang sino yung gumawa nun. Si J-Boy lang naman nandito ah. Oo nga. Tsaka simula nung dumating yung lalaking yan dito, marami nang nawawala. Pati nga yung hikaw ko nawawala eh. Nako, sigurado ako ate, yung lalaking yun, yung nagdakaw ng pabango mo. Nagugulan ako. Sandali lang ate ha. Kung pwede eh, itanong mo sa kanya. Itanong mo sa kanya na harap-harapan nang magkaalaman tayo dito. Jeboy! Jeboy!
Jeboy! Bakit po, pinsan? Jeboy, may nakita ka bang hikaw niya at pabango ko? Wala po. Tsaka di naman po ako nakangailan ng mga gamit niyo dito eh. Alam mo, sinungaling ka talaga, no? Alam mo, simula nung dumating ka dito, marami nang nawawalang mga gamit. Ikaw lang yung nasa kwarto ni ate, di ba? Malamang, ikaw lang din yung nandakaw. Alam mo, kapal ng mukha mo eh. Pinatira ka na nga dito sa bahay, nagnanakaw ka pa. Teka lang, nagugulan ako eh. Di ko naman po alam yung mga Eh, ba? pinagsasabi niyo eh. Huwag ka nang bumangan. Eh, ganyan naman talaga kayo mga taga-probinsya eh. Nakakita lang kayo ng mamahaling gamit, kinukuha nyo. Alam mo, Jeboy, pwede ka namang hingi ng mga gamit namin dito eh. Pwede ka makiusap. Hindi yung nanakawin mo. Alam ko naman na wala kang pambili, kaya anong plano mo doon, ha? Isasangla mo? Ibibenta mo? Alam mo, sobrang mahal ang pabango ng kapatid namin. Teka lang, malaki tiwala ng kapatid niyo sa akin. Tsaka di ko kayang gawin talaga yung sa inyo. Yun na nga eh, pinagkakatiwalaan ka ng kapatid ko. Alam mo, nung una palang duda na ako sa'yo. Yan pala, ito'y gaganti mo sa kanya. Kapal na mukha mo. Manda ka, dahil ipapakulong ka namin. Ate, ipakulong mo yan. Huwag mong palalam kasi yung ginawa niyan. Niloloko lang tayo ng lalaki yan eh. Teka lang po. Eh, di ba may CCTV naman po dito? Bakit hindi mo po i-check? Oo nga no, ba't hindi ko... Eh ate, hindi na natin kailangan ng CCTV na yan. Tsaka, eto na yung suspect natin, no? Tsaka, siya lang naman yung nanakaw dito sa bahay eh. Ay, hindi, nasa na ba yung cellphone ko? Eh ate, huwag mo na tingnan yung CCTV. Hindi, para din, baka kasi ako din yung may kasalanan, baka na-misplace ko lang yung pabango ko para alam ko, hindi natin pinagbibintangan agad si Jeboy. Ate, mas mabuti pa akin na yung cellphone mo. Hindi, titignan ko. Ngayon lang to nawala kahapon, so check ko dito. Okay, rewind. So ano bang balak mo? Ano kukunin mo dyan, ha? Yan? Eh, alam mo naman kung gaano kamahal yan eh. Malamang. Eh, Chanel yan eh. Tsaka, alam mo naman na nagkakahalaga to ng 30,000. At kapag nawala to, hahanapin to ni ate. Teka lang. Yun dun sa last scene, 24,000 niya. Dami mo sinasabi. Sige na, kunin mo yung bag ni Jeboy. Dali. Kunin mo. Ayun o. Ito. Ilalagay mo sa bag niya. Ngayon, tingnan lang natin kung hindi pa siyang papaalis dito sa bahay. Balik mo. Anak ko, mami, pati ako madamay ah. Ka ba? Huwag ka magtakot. Wala namang ebidensya makukuha sila eh. Tsaka hindi naman pag-iisipan ni ate na tayo yung kumuha. Kasi, iisipin niya naman na simula nung dumating yung lalaki yun dito, may nawawala na dito sa bahay, di ba? Tama ka. J. Francis. Ano ibig sabihin nito? Di ba kayo to? Anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Wala te. Anong wala kayo to, di ba? Jay, tumingin ka. Ano to? Bakit niyo kinuha yung pabango ko? Oo na! Kami yung kumuha! Kasi gusto namin i-set up yung lalaking yan. Alam mo, inis na pikon ako sa lalaking yan eh. Bakit ba kasi ate hindi ka nakikinig? Alam mo naman, ayaw namin sa lalaking yan! Ba't ka ba galit na galit sa kanya? Ano ba ginawa niya sa'yo? Kasi nakakahiya. Alam mo naman na pangalan yung pamilya natin, tapos magdadagdag ka ng palamunin dito! Ano yun, Jay? Palamunin? Tandaan niyo, may mga trabaho na ba kayo? Kanino kayo umaasa? Sa akin, di ba? Kaya naman maging independent? At di umasa sa akin? Ngayon sinusumbatan mo na kami nang dahil lang sa lalaking yan. Alam mo ate, hindi ka naman dati ganyan eh. Lahat ng gusto namin binibigay mo. Tapos ngayon, sinusumbat mo sa amin lahat ng mga binibigay mo sa amin. Anong klase kapatid ka?
Anong klaseng kapatid ako? Seryoso kaya yung tanong mo? Why don't you reflect? Umalis ka na. Ibig mo sabihin, ate, talagang mas kakampihan mo yung kumag na yan kaysa sa sarili mong kapatid? Sino ba yung totoong kadugo mo dito, ha? Wala yun sa dugo. I think din naman para din matuto ka na rin. Kasi total, lumakan na rin yung ulo mo eh. Porket lang yumaman tayo, ganyan na yung asta mo. Pinsan pa rin natin siya. Alam mo, galing din tayo sa gano'n na buhay dati. Wala kang karapatan para mang-apak ng ibang tao. Pero ate, hindi naman tama yung desisyon mo. Na basta-basta mo na lang kayo pagtatabuyan ang dahil lang sa lalaking yan. You Tama know ka, Jay. what? Sino ba kasama mo sa hirap at ginhawa? Di ba kami na mga kapatid mo? Bago na naman dito sa bayan Sige. Jebo, hindi. Diyan ka lang. Alam mo ba, from now on, don't call me ate ah. Simula dati, mahaba lang pasensya ko. Hinahabaan ko pero sobrang bastos mo. Masyado nang mayabang. Masyado ka nang mayabang. Malaki na yung ulo mo. Kung sa tingin mo kaya mo ng sarili mo at hindi mo na ako kailangan, umalis ka na dito sa bahay na to. Ate, hindi pwede. Alam mo naman na lahat ng Hindi. pangangailangan ko, sa'yo ko lang inaasa, di ba? Paano na ako? Saan ako kukuha kung ano mga gusto kong bilhin? Kung sino magbibigay sa akin, sino susuporta sa akin? That's what I'm telling you. Di ba? Masyado kang mayabang. Masyado mong minamalit yung pinsan natin. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka? Hindi. Umalis ka ngayon. Para matuto ka sa buhay. Para alam mo yung halaga ng bawat piso, sentimo. Alis. Sige na, tol. Anong sige na, tol? Isa ka pa. Kasabot ka, di ba? Ay, hindi, te. Oh, isa. Eh, te, kakasabi nyo lang na siya lang umalis. Mamimiloso po ka pa. Umalis na kayong dalawa. O, ikaw. Ate naman. Wala nga akong sinasabi kanina eh. Tsaka, nadala na ako kay Jay. Alam mo naman, ako, pag napagsabihan, sumusunod agad. Hindi. Simula dati, naalala mo ba nung tayo na kumakain tayo? Bakit eh? Plastic ka. Two-face ka. Umalis ka. Bastos ka din. Umalis ka. Ngayon. Isa. Dalawa. Pinsan, ba't mo naman ginawa sa kapatid mo yun? Eh, okay lang naman ako eh, kahit napakapakan nila. Hindi kasi tama. Kailangan ko yung gawin para matutunan sila sa buhay nila. Pag hindi talaga tama na mang-apak sila ng kapwa nila, I mean kahit kaduguman or hindi, mali-mali talaga yung ginagawa nila eh. Pero kapatid mo pa rin sila eh. Oo, kaso nga lang, na-realize ko din naman na fault ko yun kasi masyado ko sila na-spoil. Nakita mo naman, every time na lang na may request sila, bigay ako ng bigay, hindi sila nagtatrabaho, di na alam yung hirap ng buhay, kaya lumaki na lang talaga ulo nila. Kailangan nila ma-realize na, alam mo yon yung hirap ng buhay. Pero pinsan, salamat at saka pasensya na nang dahil sa akin. Nagkagulo-gulo kayo. Alam mo ba, huwag kang mag-alala, huwag kang mingi ng sorry kasi una sa lahat wala kang ginawang kasalanan. At salamat din sa pag-unawa sa kanila ha. Maraming salamat talaga sa pag-iintindi mo sa kanila. So, don't worry. Basta, papatawarin ko naman sila once na na-realize na nila yung mga kasalanan nila. Kaya huwag kang mag-alala. Salamat talaga, pinsan ha. Tsaka tama lang din naman yun para matuto sila sa buhay. Yeah. So, siya, sige, kukunin ko na yung pabango na tinago nila doon sa kwarto. And then, una na ako. Ikaw, rest ka muna dito, ha? Sige po, magliligpit pa rin po ako dito sa bahay eh, kasi ang kalat po eh. Sige. Salamat!